Morning. Sound check. Yan. Good morning everyone. It's almost 5 a.m. in the morning, June 2, 2026. And I'm on my way to Shell Julia Vargas kasi makikipag-meet tayo sa mga Suzuki friends natin and mga media and vloggers because today is a test ride day for Suzuki DR160 and V-Strom. So pupunta tayo ng Tanay today para i-test ride yung dalawang motor na yun. If maalala ninyo, kami din yung nag-shoot ng commercial or promotional video ng DR160 tsaka V-Strom 160 with Motorcycle Cinema of course. So right now bilang media sa Inside Moto, tayo naman magta-test ride. Although na-test ko na siya, no? Test ride ko na siya during the shoot, pero we're still going to have fun today because we want to ride with our media friends. So right now I'm using the Suzuki Raider J crossover. Dito tayo sa Julia Vargas Park. Lapit lang ako kasi doon sa top area. Santa Ines has a lot to offer. Tanay has a lot to offer. After Tanay, pupunta tayo sa Lumalumi saan din namin shoot ang DR160 at V-Strom 160. Abangan nyo kung ano yung mangyayari for today. Going to be an exciting day. So rain or shine tayo, okay? Good morning. Good morning. Thank you. Good morning. Oh, these are the motorcycles. Mga gagamitin natin. Yan. There you go. Hi. Good morning. Good morning. Dapat ka naglakad ka na lang eh. Sabi nila pang kotse. Pero pwede dito mag-park. Dito sa Shell. Saan sila nag-park? Yung iba dito, pero yung iba lumipas sa Tiendesitas kasi bukas. Okay. Dito kami sa Silver City. Ayun, sa Silver City meron. Yeah. Pero, okay. Kuha muna kang breakfast. Ay, yes. Yung docks. Saka naka-park port. Yun, papi. Pwede pala dito eh, mas malapit. Airport na yan, sila may dito. Tapos pasok yung tao nila sa immigration. Meron silang box po eh. Dalig kami ka. Lunch na. Ay, talaga. Hi Des. Good items yata. Ano pa yun? Yung color niya. Ano pa ako? Bagay sa'yo yung maikling buhok ah. Ha? Sir, kape mo ako, sir. Oh, bumata ka. Mga isang taon. Lahat PR. Okay? Ma'am, hindi po namin na video, pakiulit. Sa labas, magsasalita pa rin naman po ako. So, really excited and hopefully that you are all excited. And sabi nga ng aming president, always keep safe. So just to acknowledge our executives for today, we have our president, Mr. Koichiro Hirao. And then our division head, Sir Boying Monica. Our assistant to the division head, Sir Eric Fernandez. And of course, our marketing manager, Sir Cyril Aguadero. Okay, so now we'll be having our opening remarks coming from our marketing manager, Sir Cyril. Sir Cyril, nakasan mo lang. Overnight na to. Welcome, our media friends. Safety message. Okay, good morning. Morning. Media riders. So today, pupunta ngayon tayo sa Palaya. From here, going to Palaya. Estimated time natin is, kailangan nandun tayo ng 8 o'clock. Good morning everyone. So Suzuki DR160 and V-Strom 160 ride. Kasama natin ang mga media friends natin and mga vlogger friends. Nandito si Des Buncho. Des, say hi. Hi. Yeah. So it's about 6 a.m. in the morning. So malapit na tayo mag-start. Gear up na yung mga friends natin.
Excited na rin ang makapag-ride. Again with the DR160. So DR160 gamit ko now. Chat lang tayo ng ano, sabay-sabay kayo sasakay. Okay. Sabay-sabay daw tayo sasakay. Okay. Ayaw mo nang sabay-sabay bababa. Oops, sorry bro. Sorry bros. Let's go! Saan yung resort? Ay, ano yung pupuntahan? Palaya. Palaya Farm. So, punta tayo. First stop is Palaya Farm. Pero mag-shoot muna tayo along Marilake. Okay, we're about to go. Everybody, let's go. Let's rock and roll. We are at C5 right now and we are on our way to Marilake. Punta tayo sa Santa Ines, sa Palaya Farm for our first stop. So first hand experience pa lang no, sa kalsada. Sobrang lambot ng suspension, sobrang komportable ng upuan, sobrang lambot. This is one of the bikes that I would drive for hours. Ang lambot ng clutch, so hindi ka kaagad mapapagod. And look at that, tingnan mo yung mga puwet. Ang ganda ng tail light and brake light ng DR160. Sobrang bait din ng throttle ng DR160, no? Very predictable power. And yung cut ng legs, nakakatuwa din ano. Dito, pag mag-iipit ka ng tangke, komportable. Right now, naka-dual sports tire siya. Because this is a dual sports motorcycle, of course. And very comfortable and easy to handle. See this? So we're back on the line. So this one is the Bistrom 160. At the taillight din. Ang linis. Ang linis tignan. Napakagandang motor. Nakaharangal lang yung ano ko, no? Hindi ko masyado nakikita. Pero, ang bright ng panel sa colored panel. So, kahit mataas yung sikat ng araw, makikita nyo pa rin yung panel, no? Okay, we are about to enter Marcos Highway and route to Marilake. No? The weather is a bit cloudy pero we're hoping na hindi umulan today, but we're expecting na putik yung ating ruta today because it's been raining the past few days. Kahapon lang lakas ng ulan. Coach Mel. So kung pupunta kayo ng Motorcycle Riding School Philippines dito sa Antipolo, palatandaan nyo lang to, yung RC, yan yung planta ng RC Cola. At tabi lang yan, pagkatapos ng RC Cola plant, nandito na kagad dyan, off-road school ni Coach Mel. Yun.
Enroll na kayo kay Coach Mel sa Motorcycle Riding School. Woo! Let's go! Ayun, kasama na natin sila Coach Mel, no? Nakita ko ron si Michael Buko at si Charles. So let's come on. Ayun, mas maluwang na yung kalsada ngayon, no? Nandito na tayo sa Marilake. So pwede na tayo konting umataw ng konti. Pero yung ataw nito, ito na yun. That. Meron ng Dunkin Donuts dito, no? So one of the landmarks here is the Shell Boso-Boso. So wait. So yan, ito. Stop over daw tayo dito sa Shell Boso-Boso para makapag-regroup. So this is one of the famous landmarks here sa mga riders. So ito sila ng Marilake, mag-ride. Stop over usually dito. Buko! Long time no look. Nag-ride siya, nag-ride. Oh, Coach, happy birthday! Happy birthday! My God! Tropa ko. Coach Melly! Yeah! Batay mo. Coach mo yan eh. Okay, let's go. Coach Mel. Yeah! Music na music ka, Coach, ha? Yeah! Okay, Devil's Corner. Pag-banging kasi bitin sa speed. Alas 8 ng umaga. Manukan. Punta tayo sa Manukan. Right? Manukan. So, papasok na tayo sa Santa Ines. So after Manukan, ito lang yan. Kakaliwa kayo dyan. Kakaliwa kayo dito.
Pero, so ito na yung pababa ng Santa Ines. So mahabang pababa yan. Natin yung makakaibigan natin. Ready for adventure! Medyo maaga pa ngayon, so wala pa masyadong traffic. Ang bilis namin nakarating ng Santa Ines. Halos tuloy-tuloy lang. Wala nang hinto-hinto. Ganda ng suspension, no? Lapit tayo sa Palaya Farm. Good morning, good morning. Kuya. Kamusta yung rides? Ayos naman. 10 beats. 10 beats. Gandang umaga po, Inside Moto. So yung first stop natin dito sa Palaya Farm for the breakfast. Silipin natin kung ano meron. Yung ride na yun, warm up pa lang yun. Silipin natin kung ano yung meron dito sa farm na to. So, Palaya Farm. Meron din silang river dito. So, pwede kayo magtampisaw. There you go. So, medyo mababaw yung river, no? Buti na lang. Check it out, please, tonight. Suzuki Supercharge here at the night. Yeah. Sometimes in life, You just have to let's go! Morning! Welcome po sa Suzuki Supercharge! So guys, good morning. My name is Balakira, the head coach of Motorcycle Ride School Philippines. yeah! Yeah. Alright, so we have a experience for off-road. Okay, gusto ko lang maging tapat sa lahat. Sino po lahat dito ang nakapag-off-road data sa kamay? Okay. Ngayon, sino dito ang hindi pa nakakapag-off-road? Taas ang kamay. Si Kuya Port, number 1. Sino pa? Huwag ka makikita. Sama kita ng bubudo. Sino pa? Si Ian, hindi. Sama rin niya. Si Kuya James. Alright, technically, we have 2 riders na hindi pa nakapag-off-road. Tama? Apo.
Pero Kuya James na, tsaka si Kuya Ford. Hindi tutumba sa... Hindi tutumba yan, ang haba niyan eh. Mas mahaba pa sa ito eh. Alright. Okay guys, so ibig sabihin, Kuya James, Kuya Ford, don't worry, ako bahala sa inyong dalawa. Ako bahala sa inyo. Then, promise. The reason why tinanong ko, kasi alam ko yung mga iba nag-offroad, alam nyo na naman kung paano mag-offroad eh. Diba? So, pag-uusapan natin tatlong bagay lang. Meron tayong uphill, meron tayong downhill, meron tayong river crossing. Okay, sa river crossing, okay, ang river crossing, may technique po yan. Tandaan po natin na ang motor, pag nasa gitna, pag inupuan nyo yan sa bandang likod, shock lang sa likod ang gagana. Gumagalaw po ba yung harap? Hindi. O ito, gagawin yung harap. Gumagana ba likod? Hindi. O ngayon, tignan nyo gagawin ko. Tatapakan ko yung foot peg. Sabay bang gumagalaw? Ibig sabihin, ang gitna ng motor ay sa ibabaw ng foot peg. So we sit forward. Pero, pagdating sa river crossing, medyo aatras tayo ng konti. Bakit kailangan umatras, Kuya Joel? O ba? Oo. para yung load sa harap ay gumaang at lahat ng babanggiin yung bato, ma-overcome nyo. Now, pag tayo po ay sumakay sa motor, pansinin nyo po ha, pag nag-lean forward po ako, nakita nyo yung suspension na bubunda. So hindi po tayo tatawid ng ilog na nakatayo. Tatawid tayo ng ilog. Ayan o, nakita nyo, matras. Front, rear. Now, may kanto dito, pwede doon na kayo lakad nila ng konti para maramdaman nyo na magaling likod. Okay? Kung hindi sanay tumayo, because hindi ako sanay tumayo, gusto ko nakaupo lang. Okay, so upo tayo, pero make sure lang na nakasagad yung pwede nyo dito sa kanto. Para magkakaroon pa rin yung tapat. There's a reason for the tires of the off-road, but 21. Para yung mas mababa sa 10.5 Roll over lang. kayang daanan ng motor na to lahat yung obsolete na nakikita natin sa video. Now, you make sure lang, gusto ko lang maging presence of mind. The good thing about the red switch, we call it the panic button. It's a thumb reach switch na kung saan habang nakahawak ka sa throttle, gusto mo patayin yung makina, lamit mo lang yung daliri mo yun, off na kagad yung engine. Eh bakit kailangan natin ng panic button? Kung sakasakali in an event of a fall during water crossing, kailangan naka-off na yung makina bago lumapag yung motor sa tubig. Para hindi pumasok sa airbox or sa air cleaner or sa pipe or forcing the bike na mag-seize. Kasi tandaan natin, air and fuel mixture, nag-i-explode yan. Lagi mo ng tubig yan, it occupies space, pwedeng baluktutin ang connecting rod. Wala pinag-aaral ko sa Inglaterra. Yan, sa Inglaterra. Seryoso. Baka ka talaga. Now, we have 3S. Start, shift, stop. Yun lang ang gagawin nyo pag hinawakan nyo yung clutch. Hahawakan nyo yung clutch pag mag-start, take off tayo. Hawakan nyo yung clutch or gagamitin yung clutch pag nag-cambio tayo. Hahawakan nyo yung clutch pag nag-stop tayo. During river crossing, uphill at downhill, walang hahawak sa clutch. Huwag nyo gagamitin. Bakit? Number 1, river crossing. Pag nawala ang momentum dahil hinawakan yung clutch, titigil kayo. Pag tumigil yan, merong bato sa harapan, hindi aabante yan. Pag tigil yan, buhol kayo. I want you to maintain constant throttle, smooth. Hindi gas! Bakit? Tubig yan, bato, madulas. Sudden throttle, pak, dulas kagad yan, wala na kagad sa alin yung pet nyo. You can go to the river crossing at first gear or second gear. Pag first gear at mataas na yung RPM, tendency, konti bukasyon ng throttle, dulas. Anong trabaho ng second gear? Parang traction control, second gear. Bababa ang RPM pero tuloy-tuloy. Okay? Kung kaya tayuan, tayuan. Kung hindi kaya tayuan, upuan. Pero upo sa likod. Then left foot down. Pero habang tumatawid, huwag nyong ibababa ang paa nyo. Because it will be dragged by the water. Kukunin ng tubig or current yan, ibubol kayo yan. So better tumawid kayo na nakataas na yung dalawang paa nyo. Kahit nakaupo. Question. Just in case maibaba nila. Just in case, maibaba nyo. Itab nyo lang pero smooth pa rin yung throttle.
Okay, ngayon kung bubuhal, edi doon yung gamitin yung clutch. Tumigil muna kayo, then reset. Reset. Ha? Okay? Promise. Funny button daw. Promise. Good question, Ate Des. Asahan yung mababasa pa nyo? Ganun talaga, that's adventure eh. Mababasa talaga pa natin, okay? Now, may question po sa river crossing. Lilipat na ako sa uphill. May any question sa river crossing? Okay, pwede, piso-piso. Pop, 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 pop. But you have to maintain that the bike It's upright. is at the center. 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 Magang ang motor pag nasa gitna. Ang motor pag nakatagilid, buhal ka agad. So if you will cross the river, make sure the bike is straight. Avoid leaning the bike from side to side. Maintain straight. Malayo pa lang, ito yung tatawirin nyo, nandun kayo titingin. Gitnaan nyo na. Malayo pa lang, tignan nyo na. Any more questions sa river crossing? Yes, Ate Des. Engine off. Okay? Kaya may red switch. Ang ganda ng motor ng Suzuki, may red switch. Para mag-off ka agad. Standard max. Magpa-picture Standard daw pag safety natumba. feature. Okay? That's why DR160 and D-Strong is Suzuki better. number one. Suzuki number 1. Ben, hindi daw ba iyak muna? Ha? Hindi ba iyak muna? Iyak. Pwede muna magsumbong. Pagkatapos pwede magsumbong. Okay. Pagka-off, ano next gagawin? Magpapa-picture. Ibaba rin nila yung motor. Oh, pwede nyo lang ibaba yung motor. Kasi syempre Pwede na yung ibaba yung motor. motor, tapos pagtawanan muna ng... Oh, bago damputin, picture-picture muna. Okay, so yun yung pagkakataon ng ibang mga video friends natin na medyo makabawi kayo. Kasi wala akong napipilayan dito, promise. Kaya enjoy lang kayo. Any more questions sa river? Susunod natin, uphill. During uphill, every time we walk up the stairs, tuloy-tuloy yung momentum natin. Pag merong humawak sa yung taong ganon, biglang bibigat, di ba? So uphill, I suggest kung may momentum na, you can use second gear. Or pag nasa baba pa lang kayo, i-maintain nyo na yung first gear pero huwag nyo lang itaas yung RPM. Gagapang at gagapang po yan. Avoid sudden throttle. Remember, all the weight will be on the rear. Kaya pag binuksan mo yan, pwede dumulas yan. And always look on the top of the hill. Do not look down. Pagka tinignan nyo yung mga bato, iiwasan nyo yan. Sorry to say, lahat po ng dadanan nyo may bato. So just focus 2 to 3 motorcycles ahead. Okay? Do not hold the clutch while going up. Okay? Number 3, downhill. Isa lang ang tip ko. Pag pababa kayo, lagay nyo sa first gear, huwag nyo hawakan kahit anong controls. Pag engine brake yan pababa. Tawan nyo yung clutch, i-off nyo lang yung throttle, make sure you're in first gear. Wala na kayong magagawin doon kasi magtatrabaho ang engine brake. Kung gusto nyo pang bumagal, do not hold the clutch, just use the rear brake while going down. Hindi mamamatay ang makina kasi downhill yan eh. Pero babagal yan gamit ang rear brake together with the engine brake. Any more question? Any more question? Wala na. At this point, like to call out, Kuya Cliff. And it's just a local route lang talaga siya. It's a side cut para it's a diversion galing dun sa river crossing. Pero later, we're going to experience everything. So kung wala na pong ibang tanong, let's give it a round of applause. And thank you, Suzuki. Coach Matt, thank you. Short and sweet. Short and sweet. That's it. Let's go. Huwag masyado maraming information baka hindi matanda lahat. Real adventure experience. Let's go. Alright, we just had our breakfast dito sa Palaya Farm. And then pupunta na tayo sa first river crossing of the day. Off-road na. Let's go. Ito yung pinaka-favorite part natin. It's going to be a really good day today. Yes, sir. So this will be the first river crossing of the day.
Yay, Sir James! Na? Ha? Isa pala. Meron pang isama sa palaga sa kanya. Pasana ako, wala na rin ito. Let's go! Parang wala lang yun. Oy! Dapat makuhanan ko yun, coach. Teka. Okay. Yeah! Woohoo! Let's go! So, si Des muna mauuna sa bridge. So, after river crossing, tatawid tayo naman sa hanging bridge. So, ayun, no, nagpalipad siya ng DJI Neo 2. Galing, no? Galing ng drone, sumusunod. Alright, tayo naman na next. Tawid tayo. Uy, nauga! 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 Very good, nice. Oo nga, tapos kakaliwa tayo. Ang tahimik ni Rido. Yoga. Nakakapanibago ka, boy. Hindi, pagbaba mo lang ng tao, tatayo mo to. Baba mo lang. Nice one, boy. Two. Galaw mo, galaw. Si Coach Benji, saka si Coach Mel. Nabuwan tuloy ako. So, tapos na tayo sa hanging bridge. Tingin tayo sa next instruction ni Coach Mel. Uphill. Ngayon may mga rats, may mga malalaking bato. Pero always look ahead. Bakit? Para kung kailangan nyo lumipat ka agad, makakalipat kayo ng mabilis. For example, dito na kayo, nakikita nyo yung 4-5 motor, paakyat. Doon lagi ang tingin. Tapos no clutch. No clutch. Totally no clutch. Anong gagawin nyo? Control lang sa throttle. Kahit mabagal, walang problema. Bakit? Aahon yan, naka-first gear kayo eh. Ngayon, kung sanay na, okay na naka-second gear. Bakit? Mas maganda yung naka-second gear tsaka medyo mabilis kasi may momentum. May iiwasan nyo yung abrupt throttle na biglang dudulas yung ulo. Kaulan lang, medyo makapit, may konting dulas. Pero at least yung maintain yung throttle, very smooth, uphill, little lang po. Huwag kayong masyadong haharap. Bakit? Lahat ng manibela, lahat ng bigat nyo nasa manibela, hirapin ko. Okay na nakagano kayo, stable, para relax pa rin yung weight sa saddle bar. Okay? Either you do first gear or second gear. I suggest second gear para tuloy-tuloy, smooth, mas mabilis sumakyat, mas may momentum. Kung medyo naaalangan, balik nyo kagad sa first gear, gapangin nyo na lang. Kahit hindi nyo ibaba yung paa nyo, kahit dahan-dahan lang at trot. Diyan, magaling si Port, gagapangin. Right? Stay on the left side, always look ahead para makikita nyo kung ano yung malalim. Iwasan kagad. On Suzuki, number 1. Number 1. Basta gapangan, magaling yan si Paul. So we had our first river crossing and then hanging bridge experience. Now uphill and downhill naman tayo. See all those guys? Sila yung mga nag-test ride for today. Alright? Let's go!
Smooth lang. Yeah. Smooth lang tayo. Gapang-gapang lang ba? So, we're at the top of the hill. Downhill tayo. Ano gagawin natin sa downhill? Wala. Wala. Clutch gear, walang clutch. Gusto yung bus bumagal, konting brake lang. Okay naman sa front brake kasi nga naka-ABS. Yun ang kagandahan, hindi maglalak. Kung gusto na ng mabagal, pero wag kayong hawak ng clutch. Kasi pag humawak kayo ng clutch, ano nangyayari? Nawawala yung engine brake, nagiging freewheeling. Pag nag-free wheel, Mas bumibilis. mabilis. Pag nagpreno kayo, maglalak, dudulas. So, huwag nyo hawakan ang clutch. Okay? Hintayin natin yung mga photographers nyo para may maganda kayong shoot habang pababa. Nakapatay lang, Oy. Hindi. Bukas yung makina pero Excuse me, pose! Sir James! Woo, so proud of you! Salamat sa support. Coaching! Yeah! Galing. yung gyroscope. Ang tahimik pa rin ang ating read. Taas dito yan, di ba? Tulog! Wala, pre! Okay, V-Strom 160 naman ang gamit natin ngayon. Kailangan ko pala mauna kasi hindi alam ni Coach kung saan. Hindi alam ni Coach kung saan yung lumalumi. Mauna na ako. Alright, let's go. Ito, adventure touring bike, mas road focus siya. But nonetheless, this bike will take you anywhere. As long as there's a road. Actually, mas gusto ko yung DR160 kasi mas off-road bias siya. It's a dual sports bike. V-Strom din, pwede naman siyang i-off-road din konti. Very light. Pero mas off-road biased yung DR160. Mas magaan, mas maganda suspension. This one, although pwede mo pa rin siyang i-off-road, ito pa din yung feeling ng DR160. It's still a fun bike. Ganda pa rin naman ng suspension nito, kahit pa paano. But still, mas bias tayo dun sa DR160. Dahil nga, para sa akin, itong V-Strom 160 will and can take you anywhere as long as there is a road. While the DR160 will take you anywhere on or off-road, with or without a road. That's your go anywhere bike. Bukod sa tipid sa gasya, ganda power, mas off-road biased yun. Still a fun bike. You can carve the twisties with this bike.
Go out of town and have yourself an adventure. Alright? Alright, so nilipat ko lang yung mounting. Nasa front facing na siya. Very good bike. There's a dog. Very good bike. See? Sino nagsabing hindi off-road capable ang D-Strom 160? See? Gano'n siya kasarap sa off-road? Same rin siya sa on-road. You can have fun. You can have a little fun sa off-road. Carve the twisties on road. Ito masaya ang D-Strom 160. So dual channel ABS na siya, no? Harap at likod yun. Front and rear brake. See that? Twisties. We are almost out sa Santa Ines. Marilaki Highway na ulit siya. There we go. So we're back in Marilaki. So antayin ko lang yung mga kasama natin. Palang, solve na ako eh. Sulit. Kaya natin sila dito. Ito mga trans natin.
Oo, dito. Hindi niya kabisado? Ako na. Di mo kabisado? Di mo kabisado? Sige, ano, samahan ka. Ano lang tayo? Sabay ako sa'yo, alam ko naman eh. Okay. You see that? Yung mga ano ng windmills, oh. Mga turbine. Hélice ng windmill. Yung mga propellers na yon, yun yung mga ikakabit doon sa Tanay. So magkakaroon din ng windmill ng Tanay. So nandito na tayo ngayon sa kanto ng Sampaloc sa Tanay. So ito yung crossing, no? So kung pupunta kayo sa bayan ng Tanay, punta kayo sa kanan dito. Diyan din yung daan papunta ng Daranac Falls. So from diretso. So diretso lang tayo. So ang palatandaan ninyo kung pupunta kayo ng Lumalumi, malapit na. Papunta ng Tanay, bayan, Daranac Falls, yan, dyan yun, bayan. So diretso lang tayo. So natandaan nyo lang to, ang ano nyo, landmark niyo itong crossing ng Sampaloc. Pag nandito na kayo, malapit na kayo on the way Pinilla. Pupunta tayo ng Lumalumi. So yung daan na to, ito yung back door going to Pililla Windmill. So from dun sa corner sa crossing, diretsoin nyo lang to sa unahan ng to. Aso. So from here, daan nyo, ayan, may Dali. Ito ba yung landmark natin dito? So going right na tayo dito. So tandaan nyo, The Gathering Cafe. Kakanan na tayo dyan. And then, kaliwa. Makakalig. Yan. So, naman lahat. So, ito na yung back door going to Pililla Windmills. So, pag tinuloy-tuloy nyo to, ang labas nito dun sa kabilang side. Punta na ng Pililla. And road na yun going to Laguna. May isang part dito na maganda. Yung kanan niya para mga pine trees, tapos yung kaliwa mga line din ng mga puno. So magkaibang vibe. Pag tumingin ka sa kanan, para kang nasa Baguio. Pag tumingin ka sa kaliwa, para kang nasa kabundukan or tawag nito, para kang nasa forest. Ito na yung mga tree line na sinasabi ko, no? So pag tumingin ka sa kaliwa, ano mo, para siyang forest. Big forest, no? Ang ganda ng tree line. Tapos pag tumingin ka sa kanan, yan, para siyang nasa Baguio. Kasi may mga pine trees. So we're close. Very close. Isang kanto na lang. Ayan o, straight ahead. So ang landmark na dito, bukod sa power line na yan, merong chapel sa corner. Kasi pakanan yan eh. Didiretso tayo. Senyas na ako sa kanila, no? Diretso. So ayan o, meron chapel dito. Diretso tayo. Wow, pinya! Ayan, chapel. Tapos meron ditong door na parang Jurassic.
medyo off-road din naman to. Very good, di ba? Ganda dito. Yung mga signage naman, supercharged. Straight ahead. Akit tayo dito. Hey, let's go! Dito po. Let's go. We're here at Lumalumi. Yan. Park lang natin ng maayos. And this is our last destination for the day. So, park lang sila. Go for it. So, tour natin ng konti sa Lumalumi. Napakaganda ng lugar na to. So, yeah. Kamusta yung bistro mo kayo? Okay naman siya. Hindi mo try? Try mo dito. Ano lang naman ABS pa. Halos first Saan lang. ikot yan dito? Paikot yan. Itong property na to. Hindi pwede mag-shoot ah. Oo, pwede. Ano natin to ngayon eh. Ano na? Kamusta na? Ha? Laging pa din si Reed. Dito namin sinot yung bistro. Hi, hi. Yay. So, ayan, nakabang na ang ating reception. So, welcome to Lumalumi. Meron dito yung jacuzzi eh. Ayun o. Yan. So, overlooking siya sa Pililya Windmills. Yan. Yeah, ligo tayo. Go Des! Go! So, that's it for today. Magla-lunch lang tayo and i-enjoy natin yung area. So, Suzuki. There you go. Punta natin yung Suzuki. There you go. So, kita ninyo yan. Napakalaking property niyan. And pwede kayong magstay dito. Kontakin nyo lang ang Facebook page ng Lumalumi. And have fun. Go Maki! Paikot yan! So everyone's gonna have lunch first and rest. And then try to enjoy this place and makapag-ride. Inside moto. Out.